2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Inamin ni Pangulong Bongbong Marcos na masama ang loob niya at nababahala sa mga pahayag ni Chinese Ambassador Wang Jilian sa issue ng West Philippine Sea. Ngunit sa kabila nito, ibinasura ng Pangulo ang mga panawagan na palayasin na si Huang sa bansa dahil naiintindihan naman daw niya na ginagawa lang nito ang kanyang trabaho upang itulak ang interes ng Beijing. Hindi lamang ang Pangulo ang masama ang loob kay Huang kundi maging ang ilang mambabatas dahil sa kabiguan nitong tumulong para mapawi ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China habang may ilang sektor ang humimok sa gobyerno na ideklara ang Chinese envoy bilang persona non grata. Pakiusap ng Pangulo sa lahat, iwasang mag-overreact sa mga issue sa West Philippine Sea, kundi dapat ay mag-ingat para hindi tumaas pa ang tensyon at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang bansa. Issue ng bayan. Katotohanan. 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, murado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yoo-hoo! Good morning, teachers! Yeah. Teachers. How are you today? Teachers. 18,000, kumbachero. Meron daw pong ipamumudmod ang DepEd na 18,000 pesos Aba. sa mga teachers ngayon. Aba. Di ba wala nang pasok? Alam mo naman. Paano ba may pamumudmod? Alam mo na, uso na ngayon kumbachero yung tinatawag na ATM. Congratulations sa ating mga teachers. Saan ba galing yan? Yan ba galing sa regular funds ng DepEd o sa Confidential and Intelligence Fund? Regular to. Regular. Regular Mabuti to. naman. Hindi secret to. Dahil yung CIF, Confidential and Intelligence Fund, wala sa budget yan. Wala na raw yan. Talaga. Non-issue na daw yan. It's a settled issue na raw po yan. Yes. Ibig sabihin, wala na. Wala na. Wala na yun. Wala na yan. Kaya yung sa mga civilian agencies. totoo, kumbachero. Yung ba ang dahilan? Ba't may mga away-away ngayon sa Yung confidential fund? Kaya dahil sa nawalang confidential fund? Oo. Talaga? Hindi ba? Totoo ba? Ba't pa tayo magpapaligoy-ligoy pa? Itong away sa politika ngayon ay nagugat sa pera Ayun. at kapangyarihan. Ayun. Yun. Yun na yun. Huwag na tayo Talaga. magpaligoy-ligoy pa kung saan man kayong pumapanig. Pareho palampi. Oo. Pera and power. Yes. Yung pong mga tumanggap na ng 13th month pay dyan, Yun. baka nag-iisip pa kayo kung saan kayo mamimili. Pwede po kayong Bigay mamili naman. sa
May mga night market ngayon, kumbatsero eh. Yung Oo, iba kasi ganyan ayaw talaga nang mamili ng daytime. Una, napaka-traffic. Oo. Pangalawa, napakainit. Kahit na umulan-ulan pa ng konti kahapon, napakainit ng panahon. Mabuti na lang, may mga night market. Guys, sa Divisoria, kumbatsero. Mga tiyanggi-tiyanggian. Ayan, Divisoria, meron din. Meron uli. Kaya, tama-tama. Nandito yung mayor ng Divisoria. Mayor ng Divisoria. Divisoria at ng buong Maynila. Narito na siya. Kausapin na natin. Si Mayor Hani Lacuna ng Maynila. Magandang morning, Magandang morning, Mayor. Magandang morning po, Anthony at Jerry. Apo, kumusta po, Mayor? Kayo po Kumusta ba po? ay nakapamili na? Ninang. Kahapon nakita ko, namimigay kayo ng bigas do sa mga traffic enforcer. Opo. Tayo po ay namigay ng bigas. Meron pong mabuting loob na tayo po ay tinulungan at nag-donate po ng tag-5 kilong bigas sa ating po mga traffic enforcer. Kala ko pa na may tigi-tigi isang kaban. So isang kabang 5 kilo ang timbang. 5 kilo lang po. Opo. Opo. Diyan po ba sa City Hall? Kasi kung yung mga national government employees, mga teacher, mga pulis at iba pa, katakot-takot ang mga tinatanggap na mga salapi. Diyan po ba sa City Hall ng Maynila, ang mga city employees, ano po bang mga Matatanggap nila? Matatanggap nila o natanggap na nila? Natanggap na po nila yung kanilang bonus noong November 16 pa po. Aba, Ubus Natanggap na. po nila. ubus na. Ubus na pala. Pero di ho ba ay merong executive order ang ating Pangulo, yung SRI, yung incentive po. So, pinasa na po ng konseho yung para sa incentive ng ating mga empleyado, both regular employees and yung mga job orders. So, may matatanggap pa po sila. Magkano po yun, Mayor? 10,000 po para sa Wow. mga regular employees at 5,000 naman po sa mga job orders. Job orders, Tama-tama. mga Yan ang contractual. mga pahabol na hindi mo na inaasahan, kumbatsero. Ayos yun. Tama-tama. Ang pinag-uusapan namin kanina, yung mga pamimili. Kumusta po ba dyan sa yung Divisoria Night Market? Palagay ko, hindi lang night market, pati yung Divisoria mismo, kahit daytime, ubod ng dami ng tao, Mayor, ano? Opo, totoo po yan. Yung atin naman pong night market, kahit wala po yung Kapaskuhan, tuloy-tuloy po yan. Tuwing gabi po, nagsisimula po sila ng mga around 5 p.m. or 6 p.m. Tapos nagtatapos naman po sila ng ganung oras din sa madaling araw naman. So, ito kasi yung bagsakan po ng mga gulay at saka ng mga prutas. So, gabi-gabi po talaga meron po tayong night market dyan. Kumusta po ba yung volume ng tao? Ano napansin ninyo? Definitely po, malaki po ang tinaas ng volume ng tao na tumutungo po sa Divisoria. Kaya nga po tayo ay nagbigay ng instruction. Meron po kaming isang team na nag-handle ngayon specifically for Kapaskuhan. Opo. Yan po yung ating mga kapulisan, yung MTPB, DPS, Engineering, MDRMO, at iba pa pong mga departamento natututok ngayong Kapaskuhan nang sa gayon po maayos o may ginhawa pag tumutungo ang ating mga kababayan dito sa mga lugar na kung saan po may mga mamimili. Halimbawa po Divisoria, Resto, Blumentritt, lahat po ng ating mga pampublikong pamilihan, mga malls, nagdagdag po tayo ng mga tao dyan. Opo, importante talaga 'yun na mayroong pagsasaayos na gano'n. Dahil hindi lang mga Pilipino ho 'yan pati ho mga turista pinupuntahan ho 'yan Mayor, di ho ba? Opo, totoo po yan. Tama po kayo dyan. Kaya nga po kabilin-bilinan ko. Sabi ko, hindi lang naman po mga Manilenyong tutungo dyan, kundi pati mga kapit lungsod natin at mga bayan, pati na po mga turista kasi alam naman po ng lahat na ang mga bilihin dyan sa Divisoria ay mura. Oo. Yung buti na banggit niyo yung police saka yung mga traffic enforcers. Ano po bang report sa inyo ng Manila Police District? Marami po ang naitalang mga kaso ng pickpocketing dyan?
Sa ngayon po, wala pa naman po tayong naitapala na mga ganyang kaso. Yung mga regular na kaso lang naman po na araw-araw nilang nire-report sa akin, ang dumarating pa rin sa aking tanggapan. So, everyday naman po kasi yan halos every hour. Meron po kasi kaming group chat na kung saan pinapadala po nila lahat ng ating pong situation sa buong kamay nila. Baka napagod, baka naka-leave yung mga mandurukot, ano? Hindi, siguro baka po, busy rin, busy. Yeah. Busy sa opo, hindi, siguro po ay sa kadahilan na nakita po nila na intensified po ang ating police visibility sa mga Yun ang lugar na ito. importante. Kaya po siguro hindi rin sila nagbabakasakali. Yung traffic, ito, yan. ang Importante problema yan. yan, kung saan paparada yung mga namimili po dyan. Naglagay po kami ng mga karagdagang mga parking area sa Divisoria para nga po dun sa mga tutungo dyan, hindi naman po sila mahirapan. Kung mapapansin nyo, for the past few years na rin po naman, maluwag na po ang Divisoria. Sabi ng bilinan ko po, na dapat siguraduhin nila na tama po yung lugar na kung saan bababa yung ating mga mamimili kasi minsan po ang ating po mga kababayang jeepney drivers sa gitna ng daan nagbababa. Nako. Oo. Matagal na. Sabi ko hindi ho maaaring ganun. Dapat kung saan lang talaga yung babaan, tatabi po nila ng maayos kasi nagkukos din yun ng traffic And again, nagdagdag po kami ng mga parking areas doon. At ito po ay in-announce na namin para alam po ng ating mga kababayan kung saan po sila tutungo para po makapag-park sila na maayos. Ito, sabi nyo nga, hindi lang naman Manileño nagpupunta dyan, pati mga taga-probinsya, mayor. Dumadayo ho dyan at mga dayuhan. Mga taga San Antonio Nueva Ecija, ang dami ngayon dyan, nakikinig sa atin. Mga taga-papaya, yung mga nagtitinda ng ikmo, dyan din binabagsak yung mga ikmo nila. Pero mayor, hindi lang ho dapat mamimili at mga turista ang happy, kundi syempre, pati yung mga nagtitinda dyan. Kumusta ho ba dyan ang mga nagtitinda ho ba dyan, mga vendor dyan puro mga taga Manila lang o may mga dayo rin mula sa ibang lugar? Hindi po. Puro taga Maynila po ang ating mga vendors po dito. Matagal na po mga taga Maynila ang mga vendors po natin. Napakarami po natin mga vendors. At kung mapapasyal po kayo sa Divisoria, inayos po natin yung ating pong lugar na mga vendors. At sila po ay mga talagang may mga kanya-kanyang tolda. Ayan. At parang binigyan natin sila ng vest para ma-identify sila. Na sila ay mga lehitimong mga vendors po na lungsod ng Maynila. Kumusta ho yung mga nagpapaupa dyan ng tolda, lamesa, upuan? Wala na po yan. Wala na yun, Mayor? Wala po. Yan po yung inayos po natin. Ako po ay nakipag-dialogo sa ating mga vendors. Siguro mga 2 months ago or 1 month and a half ago po. Talagang kinausap po sila, vendors po ng Divisoria, vendors po ng Lumen Creek at ng Quiapo. Sabi ko, hindi uubra na yung nagpapaupa po. Alam niyo, hindi naman po yan. At sabi ko nga po, tulungan po nila. Tulungan po nila ang lungsod ng Maynila. Kaya kami mismo ang pumupunta sa Divisoria, ang mga tauhan po ng City Treasurer's Office ang mismong naniningil sa atin po mga vendors. Ngayon, sabi ni Bilinan ko po na kung may ibang sisingil po sa kanila, ipagbigay alam sa amin. At may resibo yun? Sabi ko, may resibo ho yun? May resibo? Ay, meron po. At pinadi-display ko po. Pero mura lang naman, Mayor, dati ang paupa nila. 15 pesos lang yung isang upuan, tas yung table na isang yung ditiklop lang 20. Kabisado. Dati ako nagtitinda sa yung bachero dyan. Tapos bukod pa ho yung ilaw. Bukod pa ho yung ilaw. Magkukonekta ka sa ilaw. Hawker's fee po ang tawag dyan. Ang ginawa po namin, sabi namin, tinanong ko naman po, kaya ba nila na buwanan sila magbabayad? Para wala naman hiningil sa kanila ng arawan.
So 620 po yan kada isang pwesto, yung 1 isang buwan. meter. Sa by isang 1 buwan? meter po yan. Mura. Napakamura, ano? 20 pesos na, 20 po pesos yan. na araw. Opo. Oh. Oo. Tapos sa isang taon po, magbabayad lang po sila nung regulatory fees na tinatawag namin 1,000, parang 1,080 ba yun? 1,025 lang po yun. Oo. So, yun lang po ang babayaran nila. So, Eh, kung Baka meron sa po isang ibang araw lang, kuha na yung pambayad niya na isang buwan eh. Talaga, Ano? lakad Ay, sa dami opo. ng Kaya tao. very willing naman po sila na magbayad ng buwanan at least sigurado din po sila na walang peperwisyo sa kanila. Tama, yung Ayun, walang oo. siga-siga Opo. dyan na Opo. Eh, nangunguha. kaya ko lang naman naitanong yun, Mayor. Kasi may mga orokan ditong iniregalo. Baka pwede namin dalhin dyan. Papauupahan namin. Wala na pala. Opo. Bihira po. Opo. Well, Mayor, baka meron po kayong gusto sabihin, lalo na dun sa mga kababayan nating namimili. May mga last minute kumbatsero eh. Totoo yan. Last minute shopping na hindi kaya sa mall eh. Hindi kaya sa Opo. mall. Gusto, Divisoria talaga eh. Sa makakita, makakabili ka ng panregalo, mahalagang 20-25 pesos na mga laruan na pambata. E di kadami mong mabibili sa Divisoria. Baka meron po kayong mga advisory sa ating mga nakikinig at nanonood. Go ahead po. Sa atin pong mga kababayan, Manilenyo at iba pa po mga tutungo po sa Divisoria, makakasiguro po kayo na kayo po ay protektado kung kayo po ay dadayo sa aming lugar. Dangan nga lang po, lagi ho natin paalala, wag na ho kayo magsusuot ng mga mamahaling mga Yan. Oo na po. nga, oo nga. Opo. Yung mga Rolex nyo, wag nyo na isusuot. Opo. Kahit yan class A lang na. Imitation. Opo, Imitation. Wag na. Pag-iingat din po. Iba yung pag-iingat din po. Hindi naman po natin talaga masasabi kung ano. Pero nandirito po kami, intensified po ang aming police visibility. At marami po kayong makikitang mag-a-assist sa inyo kapag kayo po ay tumungo. Yung, sa ating yung po, traffic po, Mayor, sana... Pati po traffic po. Oo, sana ay magawa ng paraan. Ang importante dyan, huwag yung nagpaparada kung saan-saan no? Kaya Tama po yun. sobrang kailangan ng mga traffic enforcers na mga masisipag sa panahon na to. Opo. Opo. Mayor, maraming salamat po Thank sa you, inyo. Mayor. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Thank you po. Good morning. Good morning. Si Mayor Hani Lacuna. Si Manila, Mayor. Ayun. Hani Lacuna. Ayun. Ayun. Mayor. Hani Lacuna. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Naku, nalimutan ko pala itanong. Minsan nadaan ako ng alanganing oras dyan. Yung mga bandang alas 4 kumbatsero, masikip nga eh. Ubod ng baho. Dahil saan siguro, lugar? sa Divisoria. Divisoria din. Siguro kaalis lang ng mga gulay dyan. Oo. Sana Hindi, may regular yung... oras dapat. May oras yun eh. Dati nung pinupuntahan pa ng mga reporter yan. Wala pa tayong reporter ngayon na mga yan. nag-orbit. Merong talagang nililinis. Tapos binobomba may pa. flashing yan. Oo. May flashing dapat dyan na regular. Baka yung nagdidilig na nadaanan natin eh. Baka nagkamali ng punta. Oo, nagkamali ng punta. Nga pala, Mayor. Yun din natin nabanggit kay Mayor. yung nagdidilig sa panahon ng tagulan. Oh. Sabi siguro nung nagdilig kahapon, tama ako. Nagdilig ako, tumigil yung ulan. Oras po natin, Mr. Jelom Tang, Ambassador Harry Angping, magandang morning. Gandang morning, Ambassador. Lakyam Chap Kauhun, 6:19 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hanan, balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality pride detergent. Araw ngayon ng Martes, December 19, 2023. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. 18,000 pesos na bonus sa mga guro, ipamumudmud na ngayon ng DepEd. Japan at Canada nangangailangan ng mga skilled workers at nurses. Cardinal Tagle na biktima rin ng identity theft. Publiko pinag-iingat sa mga balikbayan box scams. Operasyon ng bus terminal sa Marikina sinuspinde matapos ang deadly explosion. At 3 katao ay naresto dahil sa paggawa ng illegal na paputok sa Bulacan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. matatanggap na ng 700,000 guro sa mga pampublikong paaralan ang kanilang 18,000 pesos na Service Recognition Incentive simula ngayong araw. Sa memorandum ng DepEd, tatanggap din ng one-time SRI ang iba pang empleyado ng kagawaran alinsunod sa kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos. Pinagbigyan naman ng DepEd ang hiling ng mga guro na sa malalayong lugar na maging exempted sa cash-only mode ng distribusyon ng incentive. Matatandaan na nung isang taon tumanggap ang mga empleyado ng DepEd ng 15,000 pesos na SRI. Nangangailangan ang Canada at Japan ng mga skilled workers at nurses sa kanilang bansa. Ayon sa Department of Migrant Workers, mahigpit ang pangangailangan sa welder at nurses ng Canada, partikular sa mga lalawigan ng Saskatchewan at Nova Scotia. Samantala, nangangailangan naman ng Japan ng mga manggagawa sa sektor ng agrikultura, hospitality, manufacturing at care workers. Ayun, ito na naman kumbatsero yung sinisigaw mo dati. Yes. Japan, Japan! Pag-asa ng ban! Sagot sa kahirapan. Sagot sa kahirapan. Sagot sa kahirapan. Sinabi ng DMW na maganda ang Japan. Maganda ang alok ng Japan na sweldo at benepisyo sa mga aplikante. Ito ho'y hindi lamang po sa Japan, kundi pati dyan na nga Yan, sa Canada. Yun. Nabiktima na rin ng identity theft si Luis Antonio Cardinal Tagle sa kanyang sermon sa simbang gabi ng Filipino community sa St. Peter's Basilica sa Rome. Sinabi ng kardinal na ilang beses nang ninakaw ang kanyang pagkakakilanlan o identity. Ginamit niya ang kanyang pangalan lalo sa social media upang makapaglako sa online ng gamot sa rayuma. Ang buhay ito. Pati ba naman si Cardinal dinali ninyo? Yung mga walang niya naman yan. Portable aircon, tindero daw siya ng portable aircon, Talaga? electric fan at milk tea. Walang Yan. niya. Ginagamit Talaga, yung mga- kabastusan na yung Talaga. ginawa nila na yan. Actually, ito na yung sinasabi natin matagal na, kumbatsero Yung bang yung mga kilalang tao o yung mga celebrity o katulad nito si Cardinal Tagle, ginagamit ng mga scammers gamit ang platform ng Facebook. Ayan, Di ba? Pumapayag Ang tagal ang na yan, Facebook. Bakit pumapayag ang Facebook? nagbabayad kasi. Ayun, meron kasing sponsored pa nga Nakalagay sponsored. Sponsored. Ibig sabihin, kumikita Bayad. si Facebook. Kaya nga, kaya nga dapat may ginagawa diyan ang DICT. Wala Mario Jose Wala Ano yun? Sabi niya, ano yung mga taga DICT, ano ba naman yan? Yan, lantara at nag-file na ng complaint. Kayo, di ba? Lalo na, kumpatsero. Ilang beses tayo nagreklamo sa kanila. Muntik na ako mapabili nung, ano ba yung barley ba yun na yung binebenta barley, mo? Nakalagay ba naman doon na yun daw ang nagpagaling sa anak ko? Pambihirang Si patis. Doc Tony, nagbebenta rin pala si Doc Tony ng kung ano-ano, mga gamot yata sa diabetes. Si Doc Tony Liat yun, ginamit din. Tama. Mario Kunya, Joseph. ang dami na pong naloloko. Ako, wala pa nga akong problema kung yung barley talaga effective yun. Pero kung batyero, yung mga nagre-reklamo akong mine-message Oo. Mo-order sa'yo. Katunying yung pong pinadala yung barley, wala naman pong laman.
Nako, yan. O hindi ba, pati ako ay na. napagbintangan patuloy sa ganun. Bakit po sila umu-order sa ganun? Dahil sa Oo. pinapayagan ng Facebook. Ayan. Bakit pumapayag ang DICT? Ayan, yung CICC, Yusek Alex Ramos. Wala pa ba? Wala pa bang action sa ganyan hanggang ngayon? Ang bihira. Napakatagal na yan. Ilang libo o baka nga katakot-takot na 100,000 na ang mga kababayan nating naloloko niyan. Siguro naloko na rin siguro yung mga taga CICC. So naghanap ng damay. Panginoon ko. Ay, nako. Sino na ba? Ikaw na muna. Nakalimutan ko tuloy. 6:30 ang ating oras. Ito pa. Ayan. Ito pa. Pinag-iingat ng Department of Trade and Industry ang publiko, lalo na ang mga OFW, laban sa tinatawag na balikbayan box scams. Paalala ng ni DTI Fair Trade Enforcement Bureau Director Philip Sawali, dapat makipagtransaksyon lang sa mga accredited sea freight forwarders para hindi mabiktima ng scam. Ayan ako, talaga naman. Dahil manluloko ngayon, napakarami. Oy, baka nagdo-double time din. Double time, totoo yun, kumbatsero. Pati sa text hanggang ngayon. Dumami na naman ang ang dami na naman text na natatanggap natin kung ano-ano. Kaya yung SIM registration, kumbatsero, na akala natin ay makatutulong. Wala. Hindi nabawasan. Hindi katulad dati ang frequency, pero andyan pa rin. Ngayon, baka sabihin ng mga niloloko lang yata tayo ng gobyerno Ang DICT, sabi mo, wala na yung mga scammers na yan Dumami pa sa Facebook. Ayan, nako po, inang. Sinuspinde ni Marikina City Mayor Marcy Teodoro ang operasyon ng BF City Terminal sa Barangay Kalumpang. Ang hakbang ni Teodoro ay kasunod ng pagsabog ng truck na may kargang paputok sa terminal ng bus na ikinasawi ng 2, ikinasugot ng 5 iba pa habang 3 sasakyan ang nadamay. Bagsak sa kulungan ng 3 katao dahil sa paggawa ng iligal na paputok sa Bulacan. Naaresto ang 3 sa magkakahiwalay na operasyon sa mga bayan ng San Ildefonso at Santa Maria at nakumpiska sa kanila ang iba't ibang uri ng ipinagbabawal na paputok. Susunod! Dito boy! Nako, kumbatsero, yun daw palang pangako nung biyahe ng Pangulo nung Febrero sa Japan, nagkatotoo na yung mga pledges daw po ng mga Japanese investors, 100 bilyong piso na ang pumasok dito sa Pilipinas. So hindi lang to promise. Totoo ba yan? Hindi lang to promise. Ito, mamaya ibabalita namin sa inyo kung gaano nakalaki ang nakapasok sa Pilipinas at gaano karaming trabaho na ang nalikha ng mga investments na ito. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:32 in the morning. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw ba today, kumbatsero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:39 na ang oras ngayon. Sa atin pong mga good news pa. Ito, good news, kumbatsero. Hindi lang po napakong pangako ang investment pledges ng mga Japanese investors kay Pangulong Bongbong Marcos nang bumisita ito sa Japan noong Pebrero. Mula sa mahigit 700 bilyong pisong kabuang halaga ng investment pledges mula sa Japan, pumasok na daw, kumbatsero, ang 169.7 billion pesos na kapital. 169 billion na daw po ang nailabas na kapital mula sa investment pledges
Ito daw po ay may katumbas ding 9,700 na mga bagong trabaho para sa mga Pilipino. Abangan daw po ang karagdagan pa dahil ang pangako ng mga Japanese investors, ang kabuang pledges nila ay lilikha ng 40,000 plus na dagdag na trabaho para sa mga Pilipino. Yos. Ayun ang maganda. At sa pag-uwi ng Pangulo kahapon, Kumbatsero, meron daw dagdag na pledges ang mga Japanese investors. Pangako kayo ng pangako. Pangako. Tama nga pala yun. Japan! Ayan, sagot sa kahirapan. Ayan. Thank you, Japan. Samantala, kinasuhan ni dating Bayan Muna Representative Teddy Casino sina SMNI host Lorraine Badoy at Jeffrey Celis dahil sa munoy red tagging sa kanya na nagdulot ng mental anguish, moral shock at hindi rin siya mapagkatulog sa gabi. Sa civil suit na iniharap ni Casino sa korte sa Makati, pinagbabayad nito sina Badoy at Celis ng 2 milyong pisong danyos kabilang ang moral and exemplary at nominal damages. Yan. Target ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na mapirmahan bukas ang proposed 5.76 billion o trillion na national budget para sa 2024. Tumanggi ang Pangulo na magbigay pa ng komento sa confidential funds ng Office of the President at ng Department of Education dahil sa pagkakaalam niya ay naayos na o settled na ang isyong ito. Sinuspindi naman ng MTRCB ng 14 na araw ang programa ng SMNI na laban kasama ang bayan dahil sa pag-i-ere ng mga maling impormasyon kaugnay ng gasto sa biyahe ni House Speaker Martin Romualdez. Inilabas ni MTRCB Chairperson Lala Soto Antonio ang desisyon laban sa nasabing programa noong December 14 at ginamit itong legal na basihan sa pagsuspindi ang pinagtibay na desisyon ng Supreme Court sa Soriano versus LaGuardia case. Alas 6:42 ng umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Pinagkukomento ng Korte Suprema ang COMELEC sa petisyong inihain ng Smartmatic at Smartmatic Philippines kaugnay sa pagban sa kanila sa anumang public bidding process para sa eleksyon. Inobliga rin ng Supreme Court si dating DICT Secretary Eliseo Rio Jr., Augusto Lagman, Franklin Isaac at Leonardo Odonio na magsumite ng komento sa loob ng 10 araw. Maila pa rin sa mga mananaya ng ang jackpot prize sa Grand Lotto 655 ng Philippine Charity Sweepstakes Office na umabot na sa higit 511 million pesos. Oba, ito ay nang walang makakuha sa winning combination number na binola kagabi. Hindi ko na sasabihin wala namang tumama. Dahil dito inaasahang tataas pa ang premyo sa susunod na draw nito bukas, Disyembre 20. Ayun. Kaya nga kahapon nung makita ko si GM Mel Robles, Kumbatsero, sinabi ko, patamahin mo naman ako. Sabi, ano tinanong? Bumibili ka ba ng ticket? Hindi nga Paano ka tatama? Ayun lang talaga. Alas 6:44 ng umaga, iimbestigahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang viral video ng taxi driver na nagpakita ng airport meter rate sa isang dayuhan turista. Ayon kay LTFRB spokesperson Celine Pialago, kanilang aalamin ang katotohanan sa di umano'y airport meter rate na inaalok sa mga dayuhan. Ano ba sinabi niya? Walang katotohanan hindi nabubunyag. Ayun, sabi ni Celine Calvento Pialago. Ayun, kwento, pang-aabuso to ng mga ibang taxi driver, pambira. Ano yung pinakita? Pinakita daw yung airport meter rate. Yung rate sa airport. Rate. Mas mataas talaga doon ng konti. Galing ba siya sa airport? Hindi binanggit dito. Mukhang hindi naman galing sa airport. Mukhang hindi galing sa airport. Nako, yan ang nakakahiya. Ay, nako. Ating mga chopper. Mga busit kayo. Puntahan natin si RH41 Romy Gonzales. May aksidente dyan sa Marcos Highway, Kumbatsero, may patay. At may mga sugatan. Yung mga papanik ng Baguio, mag-iingat po kayo ha.
mag-iingat po kayo. Ha? Ang sarap pa naman niya sa Baguio. Lamig sigurado niya sa Baguio. Dito lang sa atin, lamig. Malamig. 24 kanina, kumbachero. 24 degrees paglabas. RH41, Romy Gonzalez. Come in, Romy! Coming, Romy! Isa ang patay samantalang 13 ang nasugatan matapos magkarambol ang 3 sasakyan sa bahagi ng Sitio Palpang, Barangay Taloy Sur Marcos Highway to Benguet kagabi, bandang alas 10:15. Ayon sa report ng Tuba Municipal Police Station, itong mga nasangkot na sasakyan ay isang Nissan van na may plate number CHU 958 na minamanayo ni David Dennis Galvez ng San Pedro City, Laguna. Samantalang yung mga nabangga nito ay isang Toyota Fortuner na minamanayo naman ni Jota Hermenia Palad. At yung pangatlo ay ang nagmanayo ay si Alan Jeffrey Abad na isang Ford Ranger. Ayon sa Tuba Police Station, yung 3 sasakyan ay pababa na via Marcos Highway sa bahagi ng La Union. Subalit nawalan ng preno itong Nissan van na may 14 na pasahero kasama itong driver. Yung mga pasahero nito ay 10 senior citizens, 3 minor de edad at isang yung driver na 53 years old. At nang hindi na na-control ng driver itong kanyang sasakyan, ay sinakustop nito yung sinusundan niyang Toyota Fortuner at nasagi din itong Ford Ranger kung saan ay pagkatapos nito nag-twist yung van at bumaliktad sa tabi ng kalsada. Yung 13 pasahero ng van ay agad na isinugod sa Baguio General Hospital Medical Center, subalit isa sa kanila ay dead on the spot sa mismong lugar ng pinangyarihan ng aksidente. Pasahero ng van. Pasahero nito. Oo, hindi natin alam kung sino sa 13 pasahero nitong Nissan van ang nasawi, subalit dinala na siya sa isang funeral home dito sa Baguio City kagabi. Samantalang yung iba pang nasugatan ay nakaratay pa rin sa Baguio General Hospital and Medical Center. Pinag-iingat ng ating mga kapulisan itong ating mga kababayan na umaakyat at bumababa doon sa Baguio City na mag-ingat sa kanilang pagmamaneho at ugaliing aturiin muna yung kanilang mga sasakyan bago lumarga paalis o paakyat ng Baguio City. Romy, maraming mga van dyan na namamasada. Ito ba pamasahero? Itong na-aksidente? Malamang ito pamilya kasi yung Nissan kasi 14 yung passenger. Oo, pero maraming ganyan klase na sasakyan na pumapasada dyan at ang tutulin, magpatakbo. Tama yan. Maraming ganyan dyan. Siguro, yung pababa siguro kagabi, walang masyadong umaakyat kaya matutulin itong mga sakyan. Kahit kabisado mo pa yung kumbachero, pagka ganyan naman matarik yan eh. Kondisyon. Yung area kasi ng Taloy Sur sa Marcos ay medyo medyo matarik yan. Ay kung mabilis ka pababa at hindi mo sigurado yung kondisyon ng sakyan mo, ay malamang ganito ang nangyari dito sa Nissan van na minanayon ni David Dennis Galvez. Dito na pala siya ngayon sa Tuba Police Station at iniimbestigahan ng Tuba Police kung ano talaga ang nangyari at kung sino ang sasagot sa mga pasahero nito na nakaratay pa rin sa pagalitan. Wala naman nasugatan sa nakasakay sa Toyota Fortuner at itong isang Ford Ranger na nasangkot sa naturang karambola. Ayan. Kaya dapat mag-iingat yung kumbachero, maraming ganyan. Yung mga aakyat ng Baguio, nagre-rent o kaya yung hindi sila magkakakilala, parang mayroon parang carpool eh. Parang may nagseset ng tour, local tour sa Facebook, sa social media, magkakasama-sama, tapos sakay ng van. Tapos meron ding iba na mga namamasaheros lang na mga van, ang tutulin magpatakbo. Kaya kung kayo mismo ay nakakasakay dyan, mga nagiging pasahero niyan, sasawayin nyo yung driver. Awatin ninyo kapag rat-rat ng rat-rat sa ganyang sitwasyon. Kumusta ba ang dyan? Mga pasahero nito, sa pasahero nito, 10 senior citizens, 3 minor de edad. Yung mga sasakay dito.
Grabe, ano. Well, anyway, Romy, kumusta bang weather dyan? Napakalamig ngayon ng Baguio City. Nung isang araw, 15.4, kahapon 16, ganito rin eh. Mga Wow. 15 to 16 degrees pa rin ngayon sa Baguio. Grabe. Yung lowest temperature. Kumusta naman ang rayuma mo? Wala. Kasi lakad ako ng lakad dito sa Baguio. Ayos. Suntok-suntok pa sa amin. Wala. Kanta na nantyan. Sabi, sabi niya, Nakikita niyo sa Biyernes. Ayun, talaga. Mukhang may performance ka dito Mukhang may dadalhin kang parang aparapol dito, Romy Sana. Maraming salamat, Romy. Ingat kayo Thank dyan. you, Romy. Thank you. Kaya muna dito sa update sa area ng Baguio City at Tubabenguet para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Oras po natin, 9 minutes bago ang 7 in the morning. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Ay, napakabilis ng oras. May pasok ba kayo? Oy, pasok pa rin yung mga may trabaho diyan. Pasok pa rin para sa yung mga natitirang araw na ito bago ang holiday. Bago mahaba-haba kasi meron yun pa tayong baon, di ba? Totoo, tama yun, kumbatsero. At ngayong panahon na to, maraming mga on-call. Oo. Yung mga wala namang permihan trabaho, para mga freelancers. Halimbawa, Ayan. kumbatsero, sa catering. Ang laki pala ng industriya ng on-call. On-call catering. Oo, yung mga on-call na mga empleyado, yung mga servers. Oo. Wala naman talaga mga regular na trabaho. Pero may grupo-grupo yan kapag sa cater, Servers ba ang tawag doon? Hindi waiter o waitress? pagka kasi nabago na kasi ang kahulugan Oo, pagka waitress hinihipuan ng mga lasing na hinihipuan ng mga lasing na mga customer. Kaya pala binago ang tawag. Kaya mga service crew, kaya servers ang hindi na waiter at waitress. dati waiter. Waiter. Na pagka babae, waitress. Parang ganun Kaya lang kamo hinihipuan ng mga hinihipuan ng mga maluloko yung ibang mga customer na nakakainom kaya servers na lang para servers. Pero pagka talagang kahit ano pa tawag doon, pag nakachempo kayo na siraulong na lasing bastos na customer, alam nyo na gagawin nyo, pag may hawak kayong bandihado, pukpukin nyo kagad sa ulo. Nako talaga. Pagka may mga ganung mga manyak. Magandang umaga pala kay Tatay Alfonso Totoy Tenco. Uy, kapangalan pa ni Kuya Al Tenco Alfonso Totoy Tenco. Happy 80th birthday. Aba, batang-bata. Tatay Al Tenco. Happy birthday po sa inyo. Salamat po sa laging panonood at pakikinig ng 2x2. Good morning din kay Kuya Christian Rillera at kay Tita Helen. Wala ba tayo dyan? Tito Albert. Si General Buboy Mijares ay nagbe-birthday pala ngayon. General Buboy Mijares, happy birthday. Binabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988. Itinalaga na pala ng Pangulong Bongbong Marcos bilang Presidential Assistant for Investment. Investment. Hindi ba talaga namang advisor na ito? Itong si Frederick Go. Hindi ba kung naman na siya talaga advisor? Siya yung nababalita kong batsero na magiging DTI Secretary. Oo, yung ipapalit daw kay Secretary Pascual. Federico Pascual ba? Secretary Pascual, basta Pascual. Alfredo Pascual. Ngayon, lumikha po ang Pangulo ng isang tanggapan. Ang tawag po ay Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs at itinalaga bilang kalihim doon si Ginoong Frederick Go. Ayan, siya po, si Frederick Go po, si Secretary Frederick Go ang nagsabi nung binabanggit ko sa inyo kanina
na ang siya pala nagmo-monitor sa mga investments kumbatsero ngayon eh. Oo. Oo, so yung mga nangangako, ba, nagpupunta ang Pangulo sa mga biyahe niya sa Amerika, Oo. sa Europa, Oo. may mga pangako, di ba, Ayan, nakakantyawan ng Pangulo. Puro pangako lang yan eh. Oh. Wala Kahit sino, naman yan kahit sinong pangulo Presidente, na naupo at bumibiyahe, laging may mga tinatawag na investment pledges. Puro pangako lang yan. Nag-aaksay lang kayo ng pera ng bayan sa biyahe na yan. Yan ang mga laging naririnig natin eh. Wala nang ginawa ang Pangulo kundi bumiyahe. Maglakwatsa. Ganyan. No? Sasabihin ng Malacanang, hindi, meron pong inuwi ang Pangulo sa lubong na ganito. Ito po, ulitin lang natin yung binanggit natin kanina na noong yung biyahe pala ng Pangulo noong February sa Japan, 700 plus billion ang total investment pledges at ang actual investment na, ibig sabihin, pumasok na sa Pilipinas ay nasa 169.7 billion na. Medyo malaki-laki na yon. At itong pag-uwi ng Pangulo na to, kumbatsero, mula sa Japan, meron daw dagdag pang 14.5 billion. may nadagdag na 14.5 billion pesos. Fresh yan. Investment pledges. Bukod yung mga nauna na ang sabi mo ay meron ng materialize. nagkatawang pera na. Na pumasok na sa Pilipinas. Kaya tama yung sinabi mo, kumbatsero na Japan. Sagot sa kahirapan. Napunta. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Uy, tama po, Kuya Eric Divina Gracia. Nakakalungkot nga yung balita na ito palang lumilitaw sa initial investigation ng PNP na Quezon City Police na ito palang iniidolo natin na si Ronaldo Valdez. Under ang apparently ito pala yung kinitil niya yung kanyang sariling buhay, ano. Ganun pala nangyari. Akala natin confirm na ba? Kumbatsero, may nilabas ng ano? Yun daw po ang direksyon ng investigation na ginagawa ngayon ng Quezon City Police. Dahil kung pala to itinawag sa nadala pa sa ospital. Nakita nung kanyang driver na ayun nga hawak pa nga daw yung caliber 45 Norinco pistol. Nako po. Ayan. Nakita daw po nung Quezon City Soko na may tama sa kanyang sintido. Kumbatsero. Nako, isang hinahangaan nating mahusay, napakahusay na aktor yan, si Ronaldo Valdez. Di lang natin inaasahan na ganun yung ending. Meron pala siyang ewan ko kung tama itong nakalagay sa mga periodiko na to na siya pala ay nagpa-opera sa prostate noong December last year. Dito lang, oo. Last year. Last year. Tapos, nagkaroon daw ng sino ba naman nang hindi malulungkot pagka meron kong karamdamang maluba, ano? Siguro. Pero kamakailan lang, may mga TV series pa siyang meron pa. Pinagaganapan. Kaya nga tawag sa kanya, Lolo Sir. Yung isa sa pinakahuling ginawa niya, yung kay Katniel na TV series. Nakakalungkot yung... but of course, hindi pa ito final. Iniimbestigahan pa po ng pulis ito pong possibility. Possibility na ito pong si Ginoong Ronaldo James Dulaca Gibbs, na kilala po natin bilang Ronaldo Valdez, isang napakagaling na aktor, ay... nagpakamatay, ganun po ang tinitingnan. Napanood ba yung pelikula niya ni Bea, kasama niya si Bea Alonso,
Hindi. Panoorin mo, napakaganda no. Ang pangalan ng pelikula, The Mistress. The Mistress. Siya yung pinaka sugar daddy ni Bea Alonso. Ganda ng pelikula na yun. Magaling talaga tong aktor na to eh. Ganun mga pelikula mga pinapanood mo no? Siyempre. May mga sunod-sunod ka pang kinukwento sa akin, puro ganyan ang mga tema eh. Oh, di ba yan yung mga tinuro sa atin ni Eli sa lugar. Sabi niya, panoorin niyo to. Panoorin niyo to. Meron kasi eksena doon, sabi ni Ronaldo Valdez kay Bea Alonso. Hindi naman ganito sakto, sabi ni Ronaldo Valdez. Kapag iibig ka uli, huwag siya matanda katulad ko huwag siya matanda. So may mga pangaral pa lang. May pangaral kasi nga kung matanda nga naman siya, papatol pa siya sa ibang matanda. Nung pala, ang kinahulugan ng loob ni Bea Alonso, anak ni Ronaldo Valdez. Ang tindi pala ng pelikulang yan. At ang pangalan nun, John Lloyd Cruz. Ang galing na pelikula. Grabe. Mga parang kwento ng totoong buhay. Totoong buhay. Hindi tinan mo na. Si Alex Calda, sabi niya, yan, maganda raw yan. Napanood din niya. Talaga kayo, mga pelikulang pinapanood niya. Magagaling din naman kayo. Oras po natin, Kapapoy. 9 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga. Araw po ngayon ng Martes, 19 na ng buwan ng Disyembre 2023. Ilang araw na lang, tapos na itong taon na to. 12 days to go. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Pangulong Marcos balik Pilipinas, total investment na naiuwi mula sa 2 beses na biyahe sa Japan, umabot daw po sa halos 170 billion pesos. Simbang gabi, puto bongbong, karnaval sa Malacanang, dinagsa ng mga tao. Rollback sa kerosene, umarangkada na. Presyo ng diesel tumaas. Pagsipa ng inflation, pinangangambahang epekto ng malakas na El Nino. 50,000 na driver sa NCR mawawalan ng trabaho sa PUV Modernization Program. At Jano Gibbs humihingi ng privacy kaugnay sa pagkamatay ng kanyang ama na si Ronaldo Valdez. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Balik Pilipinas na po si Pangulong Bongbong Marcos sa bitbit ang mahigit sa 15 o panibagong 15 bilyong pisong investment pledges na nakuha nito sa kanyang pagdalo sa ASEAN-Japan Summit. Ibinalita po ng Pangulong Bongbong Marcos na mula po sa investment pledges sa kanyang biyahe sa Japan noong Pebrero ay meron ng 169 billion na aktwal na pamumuhunan na pumasok sa Pilipinas. Sa kanyang arrival speech, sinabi ng Pangulo na isinulong niya sa summit ang hakbang ng Pilipinas para sa malinis na enerhiya at inanyayahan niya ang mga miyembro ng Asia Zero Emission Community na mamuhunan sa renewable energy ng bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon, binuksan ng Palasyong Malacanang para sa 9 na araw na simbang gabi. Ayon kay Presidential Assistant for Strategic Communication Cesar Chavez, inorganisa ng Pangulong Bongbong Marcos ang special treat na ito para sa mga tunay na may-ari ng palasyo.
ang sambayanang Pilipino. Paraanaan niya ito ng Pangulo upang sabihin na pansamantala lamang siyang caretaker ng Malacanang. Idinin ni Secretary Chavez na laging bukas ang Malacanang Palace sa masang Pilipino mula nang maupo sa pwesto ang Pangulong Bongbong Marcos. Gabi-gabing dinadagsa ang simbang gabi sa Palace Grounds kung saan ay may enjoy rin ng publiko, lalo na ng mga bata, ang carnival setting sa loob at ang dambuhalang Christmas tree, bukod pa sa libreng bibingka at puto bongbong. Yun ang matindi ron. Libre! Matapos ang 2 linggong magkasunod na pagbaba, may taas presyo ang diesel ngayong araw. Maabot sa 10 centavos ang taas presyo ng diesel habang may rollback naman na 75 centavos ang kerosene. Samantala, wala namang magiging paggalaw sa presyo ng gasolina. Una nang tinaya ng Department of Energy ang dagdag bawas sa presyo ng petrolyo bunsod ng mataas na supply kaysa demand, geopolitical conflict at tapyas produksyon. Aminado ang Bangko Sentral ng Pilipinas na maapektuhan ng El Nino phenomenon ang presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Ayon kay BSP Senior Assistant Governor Iluminada Sikat, inaasahang tataas ng 0.02% ang monthly inflation dahil sa malakas na El Nino. Posibleng niyang lumagpas sa target na 2 hanggang 4% ang inflation bunsod ng impact ng tagtuyot. Ginawa ni Sikat ang pahayag matapos tumaas sa 54% ang posibilidad na maging historically strong ang El Nino sa susunod na 2 buwan at mapabilang sa 5 pinakamalalang tagtuyot sa mundo. Alas 7:14 na ng umaga, nagbabala ang grupong Manibela na nasa 50,000 tsuper ng jeep ang mawawala ng trabaho sa Metro Manila dahil sa PUV modernization. Ayon kay Manibela President Marv Valbuena, ito na ang pinakamalungkot na Pasko para sa libo-libong apektadong jeepney driver. Sinabi ni Valbuena na plano nila kasama ang mga miyembro ng FEDUDAP, Piston at ACTO na magkasaulit ng protesta ngayong nalalapit na ang franchise consolidation deadline. May plano raw yan na dumiretso ng Malacanang, kumbansero. Tama-tama. Meron namang bibingka doon, saka at, puto bumbong. Samantala, humihingi ng privacy ang actor-singer na si Jano Gibbs kaugnay sa pagkamatay ng kanyang ama na si Ronaldo Valdez. Sa kanyang Instagram post, sinabi ni Jano na kailangan nila ng konting privacy sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. Samantala, bumaha naman ng pakikiramay sa naulilang pamilyang veteranong aktor mula sa iba't ibang sektor, partikular sa mga nakasama nito sa paggawa ng pelikula at teleserye. Nakatakda pa sanang gumawa ng pelikula ang mag-amang Jano at itong si Ronaldo sa susunod na taon at ito sana ang first directorial job ng singer-actor. Susunod! Tito Boy! Aba, totoo ba ito? Sinitch-itich? Oo. Verum S? Oo. Makakausap natin, kumbatsero, si House Speaker Martin Romualdez for the first time. Kauna-unahan For po the ito, first ho? time, makakausap natin ng 2x2 ang Speaker of the House o yung mga may violent reaction yan, ratsyada na. Yung mga supporters naman ni Speaker, ratsyada na rin. Ayan. Walang problema, everybody's Talaga. welcome. Basta wag lang no hitting, No hitting below the belt. Ayan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:16. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. $7:21 ng umaga for the first time sa Dos por Dos, kumbatsero. Inaunlakan tayo ng panayam ni House Speaker Martin Romualdez. Mr. Speaker, magandang morning. Magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga, Jerry at Anthony. Maraming sa lahat na nakikinig. Opo, kasama pala kayo sa biyahe ng Pangulo sa Japan. No? Opo, kararating ng may kagabi. Galing po sa Tokyo, Japan, sa ASEAN, Japan 50th commemorative event.
Nako, Oh. wala pa pala kayong pahinga, Speaker. Naabala namin Wala ba kayo. kayong jet lag? Wala naman, isang oras lang ang diferensya. Sandali lang naman yung Yung- biyahe, mga maigit almost 4 hours lang yan. Saka, oh. isang Tama, oras lang yung... tama. Pero ang gusto ho namin itanong, yung napanood namin una, bago lang pumalaot ng gusto, ang ating talakayan na speaker, yung hindi ba kayo nasundot nun nung Nung yung flaglet, yung yung flaglet, flaglet na nakita namin sa video? Oo. May mga well-wishes dito sa hotel sa lobby at saka may nag-speak sa atin. Mm. May isa dyan mama na may hawak notebook na may sign tapos may flag. At siguro sa pag-adjust niya tapos gusto may pa-video. So, nasundot mo ikaw kung sa mukha. Pero okay lang yan. Aksidente lang naman. Mhm. Hindi naman kayo nasaktan o nasugatan? Hindi na sugatan basta Umihina yung audio natin. Parang humihina po yung audio nyo, speaker. Hello. Yeah. Much better po. Much better po. So hindi So, naman, hindi naman. ito po, pinapalabas po namin yung video na yon, speaker eh. Ano pakiramdam nyo doon dito sa particular incident na ito? Wala, hindi ko naman inisip yan. That's part of the job lang. Kasi dyan talaga maraming tao o may may nangyari mga aksidente gano'n. So siguro, we discharge that experience at okay lang naman yan. Wala naman nangyari. Wala naman Yung pong ito'y sinadyang gawin sa inyo o pinlanong gawin sa inyo na kung po may tanong pa nga po dun yung isang babae na hindi yung siya siguro yung nagkakamera. Yung Sabi niya, nagbibideo. salamat sa pang-aapi nyo kay Ka Eric. Sabi niya gano'n. Yung pong gano'n, yung pagkaka plano nung ganitong klase na eksena na may video pa po. Ano po sabi sa inyo nung mga kasama nyo sa security lalo na? Wala naman hindi mo ginawa yung security basta nangyari lang ba niyan at saka pataka na nila pero hindi mo patuloy yung mga ganun. Hayaan mo na lang yan at just charges is sinabi ko. Pero di ba sinabi ko naman that's kagaya sinabi lang yung placard or yung sign, we all respect and support VP Sara, let us also support our President and all our government officials. Yun lang. Wala naman sa akin. First time ho ba kayong maka-experience ng ganito, Mr. Speaker? Basta, pag may, pag maraming tao, siyempre, minsan, may nangyayari na gano'n. Pero ngayon, mukhang iba naman, pero nung nangyari po na, hindi ko naisip yan masyado. Pag replay mo lang yan, doon mo mapapansin na yung mga ganun. Mabuti ho't ganun yung tinanggap lang yung pangyayari, hinandle yung pangyayari. Kasi kami nagkukwentuhan kami dito. Pag sarili namin, kapag kami nasa ganyang sitwasyon, baka hindi ho ganyan ka-cool ang magiging reaction namin. Kayo chill lang kayo. You kept your cool sa sitwasyon, Mr. Speaker. Tama. Dapat cool parati tayo kasi mas maganda pag cool tayo para magagawa natin lahat sa tama, di ba? Huwag na natin patulan yung mga gano'n. Nararamdaman nyo na po ba na tayo po ngayon ay isang divided nation dahil sa perceived na bangayan ninyo ni Vice President Sara Duterte? Hindi naman. Sa aking pananaw, we will always have sinasabing differences of opinion or we might disagree, pero sana naman, let's not be disagreeable yung sinasabi na yung salita na nga, di ba? Pero by far and by and large, we still remain united as a government and administration. We're following the vision and the administration's, in our case, we're following the legislative agenda of peace and prosperity. So, dito tayo nagkakaisa naman.
nakita po namin nung nag-umpisa po nung ito pong pagsasama ng Pangulong Marcos at VP Sara noong bago mag-eleksyon na you were very close with VP Sara. Ano po? At what have happened? Ano po? Dahil na ngayon po ay ang dating po sa amin magkaaway na kayo eh. Hindi man na nakakaway. Well, obviously, si VP Sara is very busy now as the Vice President, as the Secretary of DepEd. Ako naman dito sa Legislatura, as Speaker of the House of Representatives, we were busy, particularly until we adjourned with all of the priority legislative measures, kagaya po yung budget at natin yung priority legislations. Kaya siguro, yun ang siguro yung perception na hindi tayo ganun ka-close kasi we do not interact as much as before nung kasama kami araw-araw sa kampanya. Pero by and large, I see that nothing naman has really changed. Ganun po. Share the same visions, unity, and working together for the betterment of the country. That's how I look at it. Pero tapatin nyo nga po kami, how would you describe your personal relationship with VP Sara now? Well, I respect the Vice President and also Secretary of Education. I respect her person and the office, and still hold her in high regard. Nagkakausap pa ho ba kayo? When was the last time you talked to her? In person or kahit na sa phone, Speaker? Not as often anymore. The last time we got to speak was sa airport. Doon po sa airport sa pag-aalis natin sa airport. Yung mga ganun lang, mga maiklian lang, ano? Opo. Gaya nga nung nasabi ko kanina, you were very close during the campaign, magkakasama kayo lagi. Magkaibigan pa ho ba kayo ngayon? I look at her as a friend and as my Vice President and as a Secretary of Education. And yes, I do. Opo. Pero ang pakiramdam niyo po ba, are you being considered as a friend by the Vice President? Well, I regard him as one. As such. Opo. Hindi nyo lang alam kung ganun din. Kung may reciprocity, yung pong pakiramdam, okay. Ganun talaga sa buhay. Oo nga po. Okay, puntahan natin ang trabaho ng... yung ano ba ang mga naiuwi ninyo, Mr. Speaker, pagkagaling sa Japan? Ay, maganda naman kasi habang nandun kami, marami kaming una-una, ito yung 50th, ang sinasabing 50th anniversary, no? Na ating ASEAN, Japan, and ASEAN, Japan, to commemorate event, no? So, we look at it, no, as a very good opportunity to renew ties and to actually interact with the other members of ASEAN. Saka yung Japan mismo, kaya as you can well recall, tatapos lang yung state visit ni ating kaibigan Japanese Prime Minister sa Maynila. At sinabi niya it was one of the most memorable trips niya, kaya naka-address din niya yung joint session ng Senate at House of Representatives. Napaka-memorable kasi yung dating dyan sa batasan ay parang nagkaroon siya ng sona. At nakita niya kung gaano ang tanggap sa kanya at very close ang tao. In fact, he's very, very popular still among the members of Congress and the whole community that simply kaya natutuwa siya talaga, no? So, matangkad talaga yung biyahe natin sa ng Philippine delegation led by the President, maraming discussions at mapirma mga agreements na for maintaining peace and stability dito sa West Philippine Sea and wider Asia region, no? We have
serious discussions because tungkol sa planong reciprocal access agreement to address growing security challenges in the region. So, marami rin ng mga pledges, no? Saka yung actualized investments, no? In fact, we can count that there were new pledges, no, from different corporations in Japan that were signed, 9 new pledges amounting to almost 14 billion pesos. And then, siguro natanda niyo, may bisita din state visit, no? President Marcos sa Tokyo noong Pebrero. From that state visit, we count now close to 170 billion in actualized. Yung talagang pumasok na investments from current investors in the Japanese investors in the Philippines as well as Taiwan. So, tuwing papunta natin, madagdag at lumalaki lalo yung mga investments from Japan. Kaya maganda. Sulit ang biyahe. Opo. Sobrang sulit. Natutuwa talaga ang mga ilang Prime Minister at saka yung cabinet niya at yung mga ibang mga heads of economic natin. Pero siyempre yung mga negosyante dyan na may investments dito at gusto mag-invest sa atin. Kaya lumalago lalo ang ating trade relations sa Japan. Opo. Yung binabanggit nyo po bang agreement, defense agreement sa Japan ay yung katulad ng Mutual Defense Treaty natin sa Amerika? Not quite a treaty yet, but it's an agreement, no? That allows further access, joint exercises, and then sharing of intelligence, and also getting assistance. Commitment din dyan na makakadagdag na tayo ng Philippine Coast Guard na 5 pang barko galing sa Japan. Within the next 5 years, we will have an additional 5 new vessels for the Coast Guard. So, maganda talaga itong mga bisita, mga biyahe natin dito. Lalo na sa Tokyo, maraming nangyari na maganda. Okay. Puntahan lang po namin yung investment pledges, ano. Out of 700 plus billion noong Pebrero, ang actual daw po na investment na pumasok ay almost 170 billion. Tama po ba, Speaker? Tama. Yan ang calculation ng DTI. So yung balanse, kailan po mag-materialize yun? Tuloy-tuloy pa naman yun. In barely 1 year, no? And we are still processing that. At kaya nandun din tayo, kaya nadidiling natin mga hinangin po ng ating mga kaibigan dyan sa Japan. Kain na nga ni ating presidente, may concerns dito sa sinasabing create law that basically stipulates that yung mga subsidies at saka mga tax holidays and medyo inisipon yung create law and may bago tayong mga amendments to extend the subsidies as well as the tax holidays. Kaya natutuwa pa yung iba. At yung mga company din kagaya ng Dole, no? Dole Pineapple Plantation na may mga operations, no, sa Pilipinas. Meron din sila mga hiningin mga tax refund based on the law. So, dumating na sumama din ang ating commissioner ng Internal Revenue Service na kinonsider naman at yung ibang mga refunds binabayaran na. Kaya maganda din to kasi following the law and availing of the tax refund or the subsidies, binabalik natin ng konti. Kaya we return some of the taxes collected. Pero dahil sa ganun, may plano sila mag-expand na ng facilities nila. So kumbaga, lalo. So kumbaga may aspeto ng legislation pala doon sa
sa mga concerns ng mga Japanese investors. Pupuntahan ko na nga po yan, yung papunta na doon. yung tanong na yan. Bakit ba tuwing bibiyahe ang Pangulo kasama kayo lagi, Mr. Speaker? Dapat na lang actually ipapakita sa lahat, hindi lang sa taong bayan dito sa Pilipinas, pero doon sa ibang dagat kung saan tayo ay hahanap ng foreign direct investments na ang administrasyon ni President Ferdinand Marcos ay talagang nakakaisa. Kaya yung foreign policy and when it comes to trade, kailangan talaga ang partnership ng executive at yung legislature, di ba? Kaya pag nakikita nila yung presidente at ako representing the Congress legislature where all legislation emanates, nakikita nila nakakaisa. Kaya kung may policy directive o kagaya meron isang tax treaty or tax holiday or subsidy, lahat po yan ay gaganap din sa Kongreso. Kaya nandun ako, ay pag nag-agree siya, at least nakikita nila na hindi malayo o nandun din Kongreso ng Pilipinas na handang-handa rin na makinig at sigurahan yung mga latang aspeto ng kasunduan. At yan ang inuuwi ko, nakausap ko natin mga leaders ng House, kaya napapabilis talaga ang legislation dito tungkol sa lahat ng mga agreements, sworn agreements, as well as lalo na specifically tax, kasi lahat ng mga tax measures ay ginaganap yan sa House of Representatives. At hindi kailangan naman yan, mga tax holidays or adjustments to the tax, to the tax laws or whatever subsidies that are required. Nandyan ako. At ngayon pa, sinama pa ang ating BIR Commissioner. Yung nakita yung mga businessmen at investors dyan, ay natutuwa sila palakpakan tayo. Actually, nung nagsalita ang ating presidente, pagkatapos ng speech niya, nag-standing ovation, natutuwa kayo na. Nakita niya very, very sensitive, very, very responsive po ang administrasyon ng ating President Marcos dito. So, yan ang nagbibigay ng tiwala at kumpiyansa sa mga negosyante kasi yung mga sinasabi na nakikita niya talagang may mangyayari kasi nandyan kami lahat nakikinig at nakakaisa talaga. Okay. Mr. Speaker, naikwento nyo na ito. Yung mga pledges, hindi lang naiiwang pangako o pledge, kundi may mga pumasok na, nagkatotoo na. Kaya nga, ang tanong ng marami, bakit pumapasok naman na pala yung mga ganyang mga investments? Kailangan pa ba ng charter change at may mga kailangan pa bang baguhin sa economic provisions kung ang target lang natin o kung ang purpose lang ng charter change ay yung makahikayat pa ng mga investors? Ay, mabuti na nga tinanong mo yan kasi yun na nga din di ba? Kaya alam mo, pag nandun kami sa ilang mga PI at kakausap natin yung round table tayo with the industry players ng kada bansa na binibisita natin. At natutuwa sila na nakaroon tayo ng mga amendments sa Public Service Act, yung sabi nila sa Foreign Investments Act, at yung Retail Trade Liberties. Maganda daw yun. Pero sa totoo lang po ay hadlang ng ating konstitusyon. Marami pong mga restrictions hindi lang sa pag-aari ng lupa, pero restrictions dito sa investment in various sectors sa ating ekonomiya. Especially yan sa media, sa edukasyon, dito sa ating mga sectors in economy, at kung sectors, may mga limitasyon. Sa totoo lang po, dahil sa advance sa technology, parang nagiging obsolete talaga ang ating konstitusyon. No? At sinasabi itong regulatory restrictiveness, yung Pilipinas, may scoring sila. Siguro pagkatapos ito, isa-forward ko sa iyo yung mga studies natin na yan ang binapangit ng ating mga neighboring countries and the countries na interesado mag-invest sa atin.
yung ating konstitusyon ay ang pinaka-restrictive o stricto sa buong rehiyon. Mas open ang mga constitutions of Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, kahit mas maraming foreign direct investments. Kaya sa totoo lang po, medyo may pagkakulela tayo. Napag-iiwanan tayo dahil doon. Naiiwanan talaga tayo. Yun ang realidad. Opo, totoo naman na may pumapasok yan kasi nagdudubot talaga ang ating administrasyon. At although meron tayong ginagawa dito sa sinasabing amendments sa mga batas, kumbaga, parado pa ang sinasabi nito. Hindi nakakapasok lahat. So, yun ang gusto natin gawin. Tanggalin talaga yung mga obstacles, mga impediments, or yung nakakapara yung sinasabi regulatory restrictions. Kasi sa ating scoring dito, talagang nahuhuli tayo. I commission dito, study dito sa ating Congress, policy, budget, research, Ibig sabihin po ba, Speaker, magiging priority talaga ng Congress ang charter change this coming year? Opo, kasi sa lahat ng Kongreso mula na 1987 Constitution, kada Kongreso, ang daming mga resolutions or bills na file on how to revisit the Constitution. Kaya alam mo naman, nung 87 Constitution, pinaspasan lang yan noon. At hindi pa yan nagawa ng sa totoo lang ng kaayos. Kaya appointed lang ang mga gumawa ng Constitution na yun. Handpicked yan by the late President Cory Aquino. At this is over 3.5 decades na Constitution na wala pang amendment. Alam mo naman na yung salitang batas na over almost 40 years old, kailangan may mga adjustments yan kasi ginagawa nila. Maraming mga advances sa technology, maraming nagbabago sa ating mundo, sa ating sosyedad, at hindi pa naka-catch up yung ating Constitution. The 87 Constitution, nalala mo, was a very, very restrictive one, in a reactionary one. Kaya parang lahat ng mga hindi nangyari sa nakaraan, yun lang ang in-address, hindi prospective, hindi open. Yung dito sinasabing restriction sa ekonomiya, sa ating ekonomiya, dapat hayaan mo na yan sa Kongreso, sa Senate at sa House na mag-regulate ang economy. Kagaya ng lahat ng mga saligang batas ng ibang bansa. Itong Constitution natin, ang daming pinagbabawalan mula sa text ng ating Constitution. Kaya maraming nadi-discourage dito. Kaya maraming lumilipat na lang yung justice nila kung mamuhunan dito. Ilipat na sila. Dinadala na lang ho sa ibang bansa na less restrictive gaya ng hindi tulad dito sa Pilipinas. Pero Speaker, konti na lang. Ibig ba sabihin, sabi nyo priority ang charter change. So by pagbalik ninyo sa session by January ay sisimula na kaagad ang proseso ng charter change? Maaari po kasi nung nakarang taon na noong July, naglatag tayo ng yung sinasabing LEDAC or priority measures in legislative, executive, council natin, di ba? Ang 20 priority legislation. Dapat matatapusin natin yun. December. We finished that last September, 3 months in advance. Tapos lahat ng mga binanggit ng ating Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. nung sa SONA, tatapusin natin next year sa bago-bang SONA. 17 legislation yan. Natapos na rin natin noong Disyembre. Kung baga, wala na tayong back subject. At yung budget for... Ang bilis nyo pala. So makakapag-concentrate na kayo dito? Oo, kasi hindi na yan. Kasi bukas man, pipirma na rin yung budget. National budget. Tinapos natin yan nung break, nung October, maaga tapos.
Your House of Representatives parang nagdo-double time. We have a very good teamwork with all of our leadership and members. Masisipag ng mga congressman. At kaya wala kaming back subject. Panay advance delivery. Baka matatanda naman ninyo nung early last year. Early this year pala. December pa tayo. Pero parang last year na first quarter, baka nakalimutan nyo, we actually passed 3 resolutions. One, calling for a constitutional convention, and one for the purpose of amending the Constitution. Nakaroon tayo ng itong 3 resolution na bill na 302, hindi lang bumoto, authors. Kaya yun ang sinasabing sense of the House. Yun po ang hinayin ng House of Representatives. Biro mo, meron kang isang proposed bill na nakalatag early this year, calling for a CONCON for the purpose of amending the Charter. Sa totoo lang po, nung nangyari at nakulap Senado, kaya nagkaroon ng diskusyon, si Senator Robin Hood Padilla, pumisita nga sa atin na how we can move forward. At hindi ko maintindihan kung bakit takot man o para sinasabi hindi na oras, 3.5 decades na, 40 years na ayaw ng mga senador na magkaroon tayo ng isang pero kayo po ba, Mr. Speaker, personally ito, sa kaibuturan ng inyong puso, ang lalim na Tagalog nun, kayo po ba naniniwala na palulusutin to ng Senado? Alam mo naman where there is light, there is hope. Yung mga ibang dyan sa Senado, mukhang open na. Hindi ko sasabihin na lahat, pero mayroon sinasabi. Sabi ni Senate President, yung kaibigan kong Senate President, baka mahirapan o baka hindi mangyayari o baka hindi pa oras. Naintindihan ko yung pag-iingat niya, kasi baka niya na magkaroon ng gano'ng klaseng discussion dyan. Kaya sa totoo lang po, siguro, kasi marami rin silang pinatapos kasi lahat ng tinapos natin sa House, hindi pa sila tapos. So ang understanding po namin, ang paraan na gagamitin niyo ay CONCON. Ano po? Yun ang tinasa natin nung early this year. Pero open kami kasi diba sa Constitution may tatlong paraan. People's Initiative pa. Convention, tapos meron Constituent Assembly. Magsama-sama parang isang joint session of Congress. Or the Pangatlo People's ay Initiative. sinasabing People's Initiative na wala na sa kamay ng House o sa Senate, palakaran niya ng tao na, ng taong bayan. Private citizens group na pwede maglatag ng isang petisyon na amendahan ng ating konstitusyon. Sa inyo po. Sa inyo po. Open kami sa lahat. Sa totoo lang, may forward mode na sinabi ni Senate President Nick Subiri na we can also legislate amendments to the economic provisions. Kung economic provisions lang, sinasabi yung fourth mode, yung quote-unquote fourth mode. Yata ang doktrina galing kay the late Professor Joaquin Bernard na kung economic provisions lamang at pwede na through legislation. Pwede na i-legislate kung amendments to the economic provision and then isasabihin natin yan sabi po ni Senator Amy Marcos, kaya daw isinusulong ng House of Representatives ang Chacha, kasi daw hindi daw mananalo yung ng presidente yung isa diyan, kaya gustong maging prime minister yung isa diyan. Do you feel alluded to? Hindi naman yan ang opinion niya. Hindi naman yan ang priority ng mga measures dito sa sa House, but she's entitled to her own opinions, whether it is right or wrong, naman, diba? Pero kagaya nun tutol siya sa mahalika, yung sovereign weapon, napasa naman. She's only one vote and she's entitled to her opinion, and we respect that, no? Pero that's not the thrust or the focus of the priority of our initiatives, no?
So, Hindi ba kayo bati ni Senator Amy? mabati naman. Pinsan ko naman yan. Ginagaan ko siya. Bilang isang senadora, pero bilang mas matandang kamag-anak. But are you not in speaking terms? No. Nakikita kami. Nakita ko lang yan sa Christmas party ng US Embassy. So, dinimit ko naman siya. Nagbatian naman kayo. Mr. Speaker, one last na lang po. Maikling-maikli na lang. Meron po ba talaga kayong pinaplano na impeach si VP Sara sa pagbabalik sesyon ng Kongreso? Wala kaming plano po at wala pang nakalatag na complaint. Kaya hindi ko alam kung bakit naman ginagawa ng issue. Meron ibang mga, I think, makabayan lang, may mga statements to that effect. Pero wala pa naman na-file, kaya hindi naman issue sa atin. So, yung ginagawa na lang natin na natutukan lang natin ng ating yung national budget na mapipirma ng bukas. It's a very, very nice budget kasi itong pinakamalaking budget na sa 2024 at we are pursuing all of the legacy prior projects of the President, legacy sa specialty hospital, legacy dito sa mga food at legacy sa mga mababahay, di ba? So, tuwang-tuwa kami na na-achieve natin yan. And then, plan also, maraming kami yung mga programa. Alam mo naman, meron tayong mga dating mga AIPS, SUPADMA, AIPS, yung mga ayuda. Pero meron tayong ilo-launch yung mas malawak na programa. Yes, sir. Marami. Abangan natin yung signing ceremony bukas sa national budget. Pero iniwasan ni Speaker yung sa impeachment. Dinala nyo kagad sa budget. Isang maikli na lang, Speaker. Kung sakaling may mag-file ng impeachment laban kay VP Sara, paano nyo ito? May proseso naman yan. Hindi naman natin naman. At tayo naman, we just prepare, no? And, we always entertain. And kasi demokrasya yan. Kahit pamanggan, kung meron tayong measure deal, siyempre, binabasa natin. And then, may proseso naman yan. But habang wala pa naman, so we don't give it much credence. Kasi lang, binanggit ko yung budget. Kasi okay lang po yan. Importante po yan. That's the most important legislation, di ba? I just wanted to share with you that beforehand, we have this new sinasabing program. Mayroon tayong akap yung sinabi kong ayuda tapos at ang kita program to 60 billion peso fund, and we aim to provide direct cash assistance to hindi lang yung poorest of the poor, yung mga indigent, pero yung sinasabi natin mga poor, yung mga kumikita ng 22,000 pesos or below, yung mga construction worker, mga driver, mga yung nandyan lang sa boundary. So, we plan on yung balak natin, we will cast a wider net, di ba? And dapat magdadagdag tayo ng mas maraming beneficiaries na we want to include up to 12 million households na target ng AKAP. So, it's one of the social amelioration programs, but mas maraming beneficiaries ang balak natin. Kaya, these are the important measures that your House of Representatives has taken to address the challenges in fact mataas ang bilhin dahil sa inflation, di ba, mataas ang bigas. So, yun talaga ang ginagawa natin. So, it's a cash assistance, although one time only initially, no? Each household can receive up 5,000 pesos. But it is malaking bagay na po yun, lalo na nga po sa mga binanggit yung sektor. Mr. Speaker, maraming salamat po so much, for Speaker. the first time na-interview namin kayo. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Si House Speaker Martin Romualdez. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita